Guys, for today's video, meron tayong bagong pa-service daw galing kay Maya. So, ito, nakita ko na to kanila Team Marcos, which is yan, at saka kanila Ate Red, yan. Pero hindi ko pa siya ginawan ng video kasi wala pa naman akong first-hand experience. But, yung information kung saan makukuha is hindi ko alam. Well, ngayon, nakakuha na ako ng information na galing mismo kay Maya. So, samahan niyo ako pag-usapan natin ang Maya credit card. So, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Ayan guys. So ngayon, meron ng basis tong review natin. Kasi si Maya na mismo ang nagpadala ng email blast. I guess sa mga Maya personal user na meron na siyang credit card. And which is, ito yung kanyang ad. Kung makikita natin, sabi niya dito, our first credit card. The last one you'll ever need for cashback. So, ito ay partnership between Maya and Landers. If you are not aware kung ano yung Landers, Landers is a shopping center na may membership. If matatandaan nyo, dati meron na rin ganito, yung Macro. Kung naabutan nyo pa yun, mga kaedaran ko, yun, may membership yung Macro. Papa-member ka and then dun ka bibili ng grocery items mo and yung iba may promo, so on and so forth. Tapos, ngayon, meron na rin yan, yung mga SNR, yan. Ito naman, Landers. To tell you the truth, wala po akong membership ng Landers. Hindi po kami doon nag-grocery. So, kami po dito, nag-grocery kami dito sa malapit sa amin, which is yung Robinson Supermarket. So, I'm not plugging gusto ko lang makita nyo yung difference. Kasi sa Landers, ganun din, para siyang malaking warehouse na doon ka pwedeng mamili ng mga grocery items. Iba't iba parang para siyang IKEA ng dating. So ganun. Kung nag-shopping ka dyan, member ka dyan, well, I think this is for you. But, paano kung hindi? Ngayon mo lang naman narinig yung Landers Ang layo-layo nga ng Landers sa lugar nyo. So, worth it ba na kumuha tayo ng Maya credit card? Well, hindi lang naman kasi sa Landers magagamit yan. Ang ibig sabihin lang naman nito is kapag may mga promotion, si Landers, ganyan, and in partnership with Maya, maging eligible ka and makiklaim mo yung mga promotions na yon. So, technically, parang ganun lang. Katulad ko, meron akong BPI, and yung BPI ko is Petron BPI. So, ibig sabihin ba nun yung credit card ko na BPI Petron, pang Petron lang? Well, hindi rin. Pwede rin siyang gamitin sa kahit saan na nag-accept ng credit card. It's just that kapag ginamit ko siya sa Petron, meron siyang preferential rates ng gas and meron siyang mas mataas na points na makukuha. So, tipong mga ganon na perks. So, ganon din yung Landers. Balik tayo. Sabi dito, up to 5% cashback at Landers. O, yun pala yung mga benefits na makukuha ng Landers na member. And 2% on dining and 1% everywhere else. So, yun, kahit saan mong gamitin, magkakaroon ka ng 1% na cashback daw. So, basically, yan, sinend yan through email. So, meron silang promotion right now na early sign-up promotion. Ayan. Early sign-up from May 1 to 31, 2024. Yan. So, paano nga ba kayo kukuha ng Maya credit card? Well, punta lang kayo dito sa Landers na website. Pag punta nyo dyan, makikita nyo na naman yan. Ayan na kagad. Promo, 350 only. Kasi ang Landers membership ay nagkakahalaga ng 700 pesos. Pero pag in-apply mo tong Landers membership na under kay Maya, magkakaroon ka ng cut na 50%. So, 350 na lang. So, ano ibig sabihin? Magbabayad ka lang ng 350, makapagpa-member ka na ng Landers, tapos magkakaroon ka na ng credit card? Well, hindi. Pag nagbayad ka ng 350, magiging member ka ng Landers. But, it doesn't mean na magkakaroon ka na ng credit card. Ang approval ng credit card from Maya will still be subject for credit evaluation as normal credit card companies would do. So, kailangan pa rin dyan yung mga financial documents, etc., etc., etc. Yan. Ibig bang sabihin kung nag-apply ka ng Landers, mas malaki ang chance na ma-approve ka ng Maya credit card? Well, hindi rin. Sabi ko nga, it will depends on the parameters na sinet ni Maya in terms of the credit score, yan, yung financial status nyo. Technically, wala talagang effect
ang pagiging member mo ng Landers. It's just that diyan ka mag-a-apply at yan ang unang credit card ni Maya. So dahil hindi comprehensive ang information ang shinare ni Maya sa kanyang ads about the Maya credit card, well, may mga pag-uusap sa Reddit tungkol sa Maya credit card. And isa na dyan yung sabi nila, kaya pala pinalitan ng pangalan si Maya Credit, ginawang Maya Easy Credit. Meron naman din na sinasabi na posibleng mangyari dyan is yung Maya Credit natin ngayon, Maya Easy Credit natin ngayon, magiging part ng credit card. So, parang mas marami magkakaroon ng access sa credit card ni Maya since meron namang available na Maya Credit. It's just that yung credit limit na yon pwede na natin gamitin as credit card. Ang ibig sabihin nun, matatanggal na yung mga fees involved doon at magkakaroon na lang siya ng interest rate katulad ng mga normal credit card. Well, for me, ang naisip ko dyan, it's okay lang naman na ganon, na tipong gagamitin yung limit ng Maya Easy Credit, ililipat sa Maya Credit Card. Kasi unang-una dyan, matatanggalan nga ng mga other documentary stuff, service fee, at matitira na lang yung interest. Pangalawa, mas marami ang may Maya Easy Credit kesa yung mag-a-apply sila ng mga credit card sa iba't ibang company. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon na ng easy access yung mga tao na nahihirapan magkaroon ng credit card pero merong Maya Easy Credit. 'Di ba? Ito na yung mga onboarding ng mga tao para magkaroon ng credit card. Well, mga haka-haka lang naman yan dito sa Reddit. Yan. Well, kung ganun man ang mangyayari, approve ako dito, maganda to. Kasi mabibigyan ng access ang karamihan na sa credit card. And ibig sabihin yan, once na nandyan na yung credit card na yan, napaganda mo yung credit standing mo, pwede ka mag-apply kung gusto mo sa ibang bank ng credit card at use Maya Credit Card as a reference sa credit card application mo. Sana ganun na mangyari. Okay, for our question of the day, sa tingin nyo, separate na credit card service ba siya apart from Maya Easy Credit? O yun na rin yun, yung Maya Easy Credit ilalagay lang sa card mismo and yun na yung gagamiting Maya Credit Card? At bakit? Let me know sa comment section sa baba para may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag #RoadTo100K sub para sa chance yung manalo ng cellphone para sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Yoli Carlet Bergado 7974. Sabi niya, thank you for sharing. It's helped me a lot. At Yoli Carlet Bergado 7974, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. Yun lamang po. I hope you could like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!